Purihin ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Kanya sa Kanyang patuloy na pagbibigay sa atin ng pangunguna. Ngayong araw na ito, nais pa rin natin na ipagdiwang ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Mga nakaraang linggo ay nakita natin kung ano ang biyaya ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At naway ang presensya ng Diyos ay patuloy na sumainyo at ang pagkilos ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay. Buksan nyo ang inyong mga puso at inyong tanggapin ang buhay na salita ng Diyos at siya ang magbibigay sa atin ng pangunguna ngayong araw na ito. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong biyaya at salamat po Panginoon sa iyong pangunguna sa amin. Ngayong araw na ito, kami po ay handang tumanggap ng kapahayagan mula sa inyo. Handa kaming tumanggap ng iyong mga salita at muli ay patuloy naming pinanghahawakan ang iyong kapahayagan, ang siyang katatagan namin, ang siyang pinagmumulan ng aming pag-asa. Kaya mangusap ka sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa bawat nakikinig at nanonood ngayon. At salamat dakilang Diyos, ang iyong salita ay pinagpala sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nung nakalang linggo po ay pinag-usapan po natin ang patungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus. Ang pagkabuhay ng ating hari na si Jesus. Ngayon naman ay pag-uusapan po natin ang kapangyarihan nito o ang kapangyarihang nasa akin ngayon. Yung pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesus ay hindi lamang para sa Kanya. Ito ay Kanyang ibinigay para sa atin. Ito'y naganap hindi lamang upang ipakita na siya ay Diyos. Ito'y naganap upang ang biyaya nito at ang kapangyarihan nito ay maigawad sa atin. Alam niyo po, simulan po natin sa Efeso Kapitulo 1, mismong si Apostol Pablo. Ang tanging panalangin niya ay maunawaan natin ito ng lubos. Makita po natin ito sa ating buhay na mayroong kapangyarihan na kumikilos sa atin at ito'y iginawad sa atin ng Panginoon. Basahin po natin sa Efeso Kapitulo 1, talatang 15 hanggang 21. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo. Idinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Verse 19. At kung ano ang di masukat o di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding yun ang muling bumuhay kay Kristo na nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa panahong darating. Ito po ang palaging ipinapanalangin ni Apostol Pablo. At alam niyo po, kung kayo po ay nagbabasa ng Efeso, isa sa napaka-importanting gawin po natin, lalo po sa Ephesians chapter 1, ay lagi niyo po itong basahin. At hindi lang po basahin, kundi gawin niyo itong personal na panalangin. Mula sa verse 15 hanggang verse 21, sapagkat ito po ang laging ipinapanalangin ni Apostol Pablo. At ang panalangin niya rito ay makita natin at maintindihan natin at magkaroon tayo ng karunungan at kapahayagan tungkol sa Diyos na nagmahal sa atin,
tungkol sa Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. At patuloy nating ipanalangin na liwanagan daw ang ating puso patungkol sa pag-asa na ibinigay sa atin ng Panginoon. At higit sa lahat, ang sabi niya, naway maintindihan ninyo, verse 19, kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan. May kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa iyo. At itong kapangyarihang ito ay hindi masukat, ang sabi nga roon, at ito'y kumikilos daw sa atin na nananalig sa Panginoon. Kung nananampalataya ka sa Panginoong Hesus, ang kapangyarihang ito ay nasa iyo. At ang kapangyarihang ito ay ibinigay sa iyo kung nananalig ka sa Kanya. Dapat mo raw maintindihan ito, dapat mong makita ito, at dapat mong maranasan ito. Ano ba itong kapangyarihang ito? Sabi nga ni Apostol Pablo, ang dakilang kapangyarihang ding yun ang muling bumuhay kay Kristo na nag-upo sa Kanya sa kanang trono ng Diyos. Itong kapangyarihang ito na kumikilos ay kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Ito ang kapangyarihan na bubuhay sa Kanya mula sa mga patay. At hindi lang yon, ito rin yung kapangyarihan na nag-upo sa Kanya bilang pinuno at bilang isang hari at kapamahalaan sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, kung ito ay laging ipinapanalangin ni Apostol Pablo, ibig sabihin ay napakahalaga ito na maintindihan natin. Napakahalagang maintindihan mo na ang kapangyarihang bumuhay kay Kristo Jesus mula sa pangapatay ay nasa sa iyo ngayon. At kinakailangan mo itong maranasan, kinakailangan mo itong malakaran, kinakailangan mo itong maintindihan upang nang sa ganon ay iyong maisagawa ito, mapaniwalaan ito, at maranasan ito. Kaya nga si Apostol Pablo sa Philippians chapter 3, verse 7, ito yung kanyang sinambit na talagang ito ang aking priority sa buhay ko. Sabi niya sa verse 7 ng chapter 3, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuturing ko ng walang kabuluhan ngayon. Lahat ng success, lahat ng mga accomplishment ko, wala na yon. Sabi niya, verse 8, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. At ano yung lalong mahalaga, kapatid? Ito ay ang pagkakilala kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang lahat ng bagay na ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. At ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo Jesus. Ang pagiging matuwid ko nga'y buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 10, ang tanging hangarin ko ngayon. Tingnan niyo po talagang very specific si Apostle Paul at sabi niya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan si Kristo sa aking buhay at maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Makibahagi sa Kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Ano itong ninanais ni Apostol Pablo lamang sa buhay na ito? Makilala si Jesus at maranasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli, yung resurrection power. Kung ito ang pinaka-focus ni Apostol Pablo, dapat ito rin ang maging focus natin. Ito rin ang dapat na maging layunin natin sapagkat itong kapangyarihang ito ay hindi lamang iginawad kay Kristo bilang isang namatay at sa ikatlong araw ay nabuhay. Ito ay nangyari sa Kanya para sa atin. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus ay napakahalaga at napaka-importanting dapat nating maintindihan. Magkaroon tayo ng revelation about it. Because without it, kung hindi natin naintindihan ang kapangyarihang ito, walang kwenta ang ating paniniwala. Parang pumasok lang po tayo sa isang relihiyon. Parang isang religious activity lang ang ginagawa natin. Ang pagkakaiba natin ngayon sa pananampalataya natin sa Panginoon ay may kumikilos na kapangyarihan.
At ito'y naiintindihan natin. At ito'y ating ina-access, ating ginagamit, itong resurrection power na ito. Kaya naman nais kong sabihin sa inyo kung ano nga ba itong resurrection power na ito. Ano ang gamit nito sa buhay natin? Ano ang ginagawa ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus? Ano ang iginagawad nito sa mga mananampalataya? Dahil si Apostol Pablo, ito ang kanyang pinakahangarin. Ano ba ito? Bibigyan ko po kayo ng 3 na kadahilanan kung bakit napakahalaga ang kapangyarihang ito ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus, yung resurrection power. Bakit napaka-importante itong resurrection power na maintindihan po natin? Unang-una po, ang resurrection power na ibinigay ng Panginoon sa atin at iginawad ng Panginoon sa atin at dapat po natin maintindihan, ito po ay nagbibigay ng bagong buhay sa bawat mananampalataya. Alam niyo po, ang ating pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay meron pong kaakibat na pagbabago. Dahil kung walang pagbabagong nangyayari, para lamang po tayong nag-iba ng relihiyon. Nagbago lang ng relihiyon, pero pareho pa rin ang buhay. Ang resurrection power po ang gamit niyan kapag tinanggap mo si Jesus, nagdudulot ito ng panibagong buhay. Ang sabi sa Romans chapter 6, verse 1 to 4, ano ngayon ang sasabihin natin? Ang sabi ng Apostol Pablo, patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? So yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay kamatayan natin mula sa kasalanan. Verse 3, hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin po, kapag tayo ay sumunod sa Panginoong Hesus, ay itinuturing nating patay na tayo sa ating kasalanan dahil sa kamatayan niya dun sa krus. At tayo ay, kapag tayo nagpabautismo kay Kristo Jesus, kaya nga po sa tubig bautismo, ikaw po'y inilulubog. Hindi lamang po ikaw binubuhusan o winibisikan ng tubig, ikaw po'y inilulubog. At ang paglubog na ito ay simbolo na ikaw ay inililibing na sa iyong dating buhay. Ang dating Edwin ay inililibing na dahil sa kanyang pagsunod kay Kristo Jesus. Kaya meron na siyang ngayong isang buhay na iba na. So yung pagpapabautismo, kapag ikaw ay inilubog, ito ay simbolo ng paglilibing at pag tayo nagpabautismo sa tubig, maigi po tayo ay ibinabangon din. Dapat to, kasi malulunod po tayo sa tubig. Ano po? Biro lang po. Pero ibig sabihin po yon, yung paglubog po natin ay kamatayan, pero yung ating pag-ahon at pagtayo mula sa tubig na yon ay simbolo ng pagkabuhay na maguli katulad ng ating Panginoong Hesus. Yun po ang ginagawa ng resurrection power ng ating Panginoon. Kapag tayo daw ay tumanggap sa Kanya, nakikiisa tayo sa Kanyang kamatayan at nakikiisa tayo sa Kanyang pagkabuhay na maguli. Verse 4, sa makatwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung papaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Purihin ang Diyos, meron na tayong kakayanan upang magbago ng buhay. Purihin ang Diyos sapagkat meron pong kapangyarihan na pwedeng baguhin ang ating buhay. Marami po sa mga tao gusto nilang magbago at alam nilang mali ang kanilang ginagawa. Pero hindi nila kayang baguhin ang mga gawin nilang makasalanan. Pero purihin ang Panginoon, merong isang kapangyarihan na available para baguhin ka, kaibigan. Kung nais mong lumabas at kung nais mong makawala mula dyan sa tanikala ng kasalanan yan, kaya mo na ngayong lumabas dyan, makalaya dyan. Bakit?
Hindi sa sarili mong kakayanan, hindi sa sarili mong kapangyarihan, kundi sa kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Kaya naman ang tubig bautismo ay sumisimbolo doon. Ikaw ay ibinabangon na muli. Sa ating pagsunod sa Panginoon, ikaw ay binabangon sa bagong buhay. O napakasarap na maranasan na ikaw ay dating makasalanan, ngunit ikaw ay binago ng Panginoon. O napakasarap na maranasan na ikaw ay dating naguguluhan at wala kang pupuntahan at hindi mo alam kung ikaw ay makakalaya pa mula sa pagkakasadlak ng kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit, merong kapangyarihan na mas mataas kaysa sa kapangyarihan ng kasalanan at yan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, tanggapin mo ang pag-asang ito. Tanggapin mo ang kapangyarihang ito. Ang sabi rito sa 1 Peter chapter 1 verse 3, nais ko pong basahin sa English sa NASB. Ang sabi roon, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through what? Through the resurrection of Jesus Christ from the dead." Ang atin daw pagiging ang pagbabagong buhay at pagkapanganakang muli ay nagaganap dahil sa kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoong Hesus. Basahin ko po sa Tagalog, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Pwede kang ipanganak na muli. At yun po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Juan Kapitulo 3, talatang 3, kinakailangan kang maipanganak na muli. Kinakailangan kang magkaroon ng bagong buhay. Kinakailangan kang magkaroon ng panibagong birthday. Kung meron kang physical birthday, dapat meron ka ring spiritual birthday. Meron pong isang kasabihan, kung minsan kang ipinanganak, 2 beses ka mamamatay. Bakit? Ipapanganak ka sa iyong physical birth, pero 2 beses ka mamamatay sapagkat ang una ay ang physical death at ang pangalawa ay yung spiritual death, ang iyong kaparusahan dahil sa kasalanan. Pero kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus at tinanggap mo siya, 2 beses ka ipapanganak sa mundong ito pero minsan ka lamang mamamatay. 2 beses sapagkat meron kang physical birth at saka spiritual birth. Yung physical birth mo ay nung ikaw ay ipinanganak ng iyong mga magulang, ng iyong nanay. Pero yung spiritual birth ay yung ikaw ay ipinanganak sa pamilya ng Diyos. 1 Kapitulo 1, talatang 12, binibigyan ka ng karapatang maging isang anak ng Diyos kapag tinatanggap mo si Jesus. Yun po ang pangalawang kapanganakan mo. At minsan ka lamang mamamatay. Itong katawang ito ay mamamatay, ngunit ikaw ay ligtas at meron kang buhay na walang hanggan. At purihin ang Diyos. Pwedeng mangyari ito sapagkat nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus. At yan ang ginagawa ng kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang sabi nga sa Efeso Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 7, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway sa kasalanan at mga kasalanan. Alam niyo po bang ikaw ay humihinga ngayon kapag hindi ka nananampalataya sa Panginoon, ikaw ay patay? Ikaw ay patay spiritually. Ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. Nung unay patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. At sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid. Ang spirito na naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang ating likas na kalagayan ay kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos sapagkat ito po yung ating dating buhay. Tayo ay sadlak sa kasalanan, tayo ay patay sa kasalanan, tayo hindi nakakakilala sa Diyos, hindi tayo sumusunod sa Diyos, at kasama daw tayo sa kinapuputan ng Diyos. Verse 4, purihin ang Diyos sa verse 4. Ano po yung nasa verse 4? Subalit. Sabihin nga po natin, subalit. Purihin ang Panginoon.
Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya nakasama ni Kristo nung tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. So ibig sabihin po, yung resurrection power ay nagkukos upang mula sa ating estado na isang nasa patay na estado dahil sa kasalanan, ay binigyan tayo ng bagong buhay. Binigyan tayo ng isang bagong buhay na kung saan ay makikilala natin ang Panginoon. Ang sabi niya dito sa verse 5, tayo'y binuhay niya na kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob, o purihin ng Panginoon sa kanyang kagandahang loob. Verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Alam niyo po, napaka-powerful po yan. Hindi ka lamang binuhay mula sa pagkakasadlak sa kasalanan. Binuhay ka niya mula doon at iniupo ka niya sa isang lugar na hindi lang ikaw ay buhay na buhay sa harapan ng Panginoon, kundi ikaw ay binibigyan ng kapangyarihang mamuno kasama si Kristo Jesus. Ganito ang nagagawa ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Nung tayo nanampalataya sa Kanya, hindi lamang tayo iniligtas sa kasalanan, kundi tayo pinaupo ng may kapangyarihan. Purihin ang Panginoon. Kaya naman ganun na lamang ang naisin ni Apostol Pablo na maintindihan natin na mayroon tayong kapangyarihang authority na mamuno. We have the authority. We are seated with Christ in the heavenly places. Ang sabi nga po roon. Ang sabi niya rito sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano ibig sabihin po nito? Ang buhay po natin na dating makasalanan, alipin ng kaaway, kinapupuutan ng Diyos, ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binuhay sa pamamagitan ng kapangyarihang bumuhay kay Kristo Jesus at tayo'y pinaupo na namumuno na kasama ni Kristo Jesus upang maipakita na ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay laging nandyan, at ang kanyang kagandahang loob ay maisasalaysay. Ito ay papailan lang sa kalangitan, sa kalupaan, at sa kailaliman na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at siya ay mapagmahal. Purihin ang Panginoon. Kaya naman, ano dapat nating gawin? Lumakad tayo ayon doon sa kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Huwag na nating ialay ang ating mga katawan para sa kasalanan o gumawa ng kasalanan. Romans chapter 6 verse 10. Nang siya'y namatay siya ng minsanan para sa lahat ng panahon dahil sa kasalanan at buhay ngayon para sa Diyos. Yun po ang nangyari kay Kristo Jesus. Siya ay nabuhay, siya ay namatay ng minsanan at nabuhay na para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi rito, verse 11, kaya dapat ding ituring ninyo ang inyong sarili bilang patay sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. Verse 12, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan na may kamatayan, upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Ibig sabihin po, meron na tayong kapangyarihan na i-resist ang kasalanan ng lamang ito. Dati, wala tayong magawa. Talagang kung anong gusto ng laman, sinusunod natin. Gusto nating lumaya doon. Gusto nating umalis doon, pero ayaw natin kasi alipin nga tayo eh. Ngayon po, namumuno na tayo kay Kristo Jesus, meron na tayong kapangyarihan para i-resist yan.
Hindi ko po sinasabi kasi na kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, hindi ka na magkakasala. Perpekto ka na. Para ka nang nasa langit na wala ng kasalanan. Hindi po. Pwede kang magkamali. Lalong-lalo na kung bibigay ka sa laman. Pero, alam mo ba na ang iyong laman ay patay na. Ito ay patay na nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Kaya wag mo nang sundin ang hilig nito. Hindi ka na para diyan, kundi ikaw ay para na sa Panginoon. Hindi na yan ang buhay mo. Ang buhay mo ngayon ay buhay na namumuno, lumalakad ng may katwiran, at kaya mong tanggihan ang anumang uri ng kasalanan. Purihin ang Panginoon. Ito ang nagagawa ng resurrection power ni Jesus. Ang resurrection power ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maging isang anak ng Diyos. Ang resurrection power na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihang lumakad sa bagong buhay. At hindi lamang po minsanang tayo ipinanganak ng bagong buhay, kundi sa ating pagpapatuloy sa buhay na ito. Alam natin maraming mga tukso ang dumarating, mga pagsubok ang dumarating, pero pwede nating maasahan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus upang ating sansalain, i-resist ang anumang uri ng gawa ng kasalanan o anumang uri ng atake ng kaaway. Yan ang nagagawa ng kapangyarihan ng resurrection power ni Jesus sa buhay natin. Kaya naman patuloy nating lakaran ito. Pangalawang nagagawa ng resurrection power ay hindi lamang tayo bigyan ng bagong buhay, kundi tayo ay magkaroon ng kagalingan at kalusugan sa ating lupang katawan. Alam niyo po ba na mayroong isang kapangyarihang kumikilos sa iyong katawan ngayon? At ang pagkilos ng kapangyarihang ito ay kasama pati ang iyong, sabi nga rito sa Romans chapter 8 verse 11, at dahil nasa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Jesucristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa iyong katawang may kamatayan, sa iyong katawang pwede magkaroon ng karamdaman, o sa iyong katawang pwede magkasakit. Pero may kapangyarihang pwedeng mag-resist sa karamdamang yaan. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Narinig niyo ba yun, mga kapatid? Napakamakapangyarihan yun para sa akin. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa iyo. Ang sino mang nananampalataya kay Kristo Jesus, nananahan ang banal na espiritu na siyang bumuhay sa patay na katawan ni Kristo Jesus. Nananahan siya sa iyo. Nananahan sa katawang ito. At meron siyang kapangyarihan para sansalain ang anumang uri ng virus, cancer, o anumang sakit sa katawang ito, at idinideklara natin ngayon yan sa pangalan ni Jesus. At kayo na may karamdaman ngayon, inyong i-access at i-tap in ang resurrection power na ito through the Holy Spirit that is in you. Tawagan ninyo ang Spirit of Life. Isigaw ninyo, Holy Spirit, the Spirit of Life, quicken my mortal body. Strengthen my immune system, my ligaments, my muscles, and every parts of my body, organs and muscles and cells, in the name of Jesus. Ideklara po niyo yan. Kumikilos ang banal na spirito sa inyong katawan. Alam niyo po, nakakamangha, sapagkat sa ating katawan, talaga namang kung ikaw po ay nag-aral sa medisina, lalo na po yung mga doktor, ay talagang namamanga sa makeup ng ating physical feature. Isa na po yan yung immune system natin. Dinesignan ng Panginoon ang katawan mo na pwedeng labanan ang anumang uri ng attackers, mga cells na gustong umatake sa iyo, or virus na gustong umatake sa iyo. Nag-design ng Diyos ng isang sistema sa iyong physical na katawan para labanan ito. Kaya po itong mga vaccine na ito, hindi actually nang gagamot ito. Ginigising lamang.
ginigising lamang ang immune system na idinisign na ng Panginoon sa iyong katawan. Kaya naman, pwede mong ideklara yan. Of course, tayo naniniwala rin sa wisdom ng medicines at advices ng mga doctors. Pero higit dyan, may kapangyarihang kumikilos sa iyong katawan. At yan ay ang kapangyarihan ng banal na spirito. Isang napakagandang example po rito ay ang Acts chapter 3, verse 1 actually. Ito po yung pangyayari na kung saan si Pedro at ang mga disipulo ay papuntang templo at may nakita silang isang lumpo na namamalimos. Ang sabi nung lumpo na yon, bigyan niyo ako ng makakain or limusan niyo ko. Ang sabi nga ni Pedro, wala kaming ginto, wala kaming pilak, pero mayroon kami na ibibigay sa iyo. Ano yon? Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay tumayo. Yun ang mayroon siya. Yun yung kapangyarihang mayroon siya sa kanya. Kaya ito naman ang kanyang inire-release ngayon. Mga kapatid, mayroon kang kapangyarihang ibinigay ang Diyos sa iyo na dapat mong i-release, hindi lamang sa katawan mo, kundi sa mga nasa paligid mo. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay tumayo at tumayo nga itong lumpong ito, umawit, nagsasayaw at nagsisigaw, and leaping and praising God. Ganun na nangyari. Ngayon, siyempre marami yung nagtaka, bakit nakalakad itong lumpong ito? Hindi ba kilala ko ito yung namamalimos doon sa portiko na yon? Ngayon ay naglalakad na nagsasayaw. In-explain po yun ni Peter dito sa Acts chapter 3, verse 16. Babasahin ko po sa English, sa NASB. And on the basis of faith in His name, it is the name of Jesus which has strengthened. Sabi nga po natin, strengthened. It is the name of Jesus that strengthened this man whom you see and know. And the faith which comes through Him, Jesus the resurrected one, has given him the perfect health. Ulitin ko po perfect na, healthy pa. Perfect health in the presence of you all. Ano ang nagagawa ng resurrection power ni Jesus? Perfect health upon the person. Kalusugan na hindi kayang ibigay ng anumang uri ng medisina. Ang kalusugang ito ay ibinibigay ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. And then doon sa Acts chapter 4 verse 10, ang sabi niya, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, the resurrected one, Jesus, this man stand here before you in good health. Sino po rito ang gusto ng good health? Sino rito ang perfect health, ang nais niyang maranasan ngayon? Sa pangalan ni Jesus, nire-release natin yan ngayon sa iyo. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay. Purihin ang Panginoon. Tinatanggap ko, Panginoon, ang kagalingang ito mula sa resurrection power na ito. At habang nire-release natin ito sa pamamagitan ng pagdideklara, hayaan mong ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang kumilos ngayon sa iyong katawan. Kung ang iyong lungs ay nagkakaproblema, in the name of Jesus, let the resurrection power right now move in your lungs, your heart, your brain, your nerves, your muscles, your tendons. And most importantly, lalo na sa mga kababayan natin, I speak this right now in the name of Jesus. By the resurrection power of Jesus, let your immune system be strong to fight over this virus right now in the name of Jesus. Wala pong makakahigit pa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Kumikilos ito ngayon, hindi lamang ito nangyari nung siya'y nabuhay na maguli, kundi ito'y kumikilos ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. And that's why you can declare, Spirit of life,
the resurrection life, I receive it right now. In Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. At pangatlo at panghuli po, anong nagagawa ng resurrection power? Una, may kapangyarihan ito para baguhin ang iyong buhay. Makakalaya ka na sa kasalanan na iyong kinasasadlakan at pwede ka na magkaroon ng bagong buhay. Pangalawa, nagpapagaling ito at merong kapangyarihan itong i-quicken, pagalingin ang iyong katawan na pwedeng makaranas ng karamdaman. At pangatlo, ang resurrection power ni Jesus is the same power that will transform you into a glorious body pag siya'y dumating. Alam niyo po ba na katulad ni Kristo Jesus nung siya'y nabuhay na maguli, ikaw ay magkakaroon din ng glorious body. 1 Corinthians chapter 15 verse 20-24, at dito po ako'y magtatapos na. Ang sabi rito, ngunit sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan. Sabi nga po natin, ito'y katibayan. Ito'y katibayan na muling ang bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay. Dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong namatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo Jesus. Ang iyong kaugnayan kay Kristo Jesus ang siyang magbibigay sa iyo ng pagkabuhay na maguli. Sabi rito, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga na kay Kristo sa panahon ng kanyang pagparito, at darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian ng Diyos Ama pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Anong ibig sabihin po nito? Nabuhay na maguli ang ating Panginoong Hesus at tayo po'y nagsasaya. Ngayon, hindi lang po tayo nagsasaya dahil nabuhay siya sa mga patay, tayo ay nagsasaya sapagkat tayo rin ay magiging katulad niya na magkakaroon din tayo ng glorious body. Katunayan na kung si Jesus ay nabuhay sa mga patay, tayo rin na nananampalataya sa Kanya ay mabubuhay mula sa mga patay. Verse 15 ng chapter 15, babasahin ko po ito. Ito ang ibig kong sabihin sa inyo. Ito ang pinaka-importante kong naisabihin sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaring magmana ng hindi nasisira. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo, sabi nga po natin, lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi na mamamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at ang kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Praise the Lord. Lubos na ang tagumpay. Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magkakaroon ng resurrected body sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yaan ang centrality ng ating pag-asa sa Kanya. Kaya naman, kung tayo man ay dumaraan sa mga pagsubok ngayon, ikumpara nyo sa gagawin ng Diyos sa mga susunod na panahon.
kailanman ay hindi magtatagumpay ang kamatayan. Maging sa iyong lupang katawan, at maaari may mga namatay tayo mga kapatid natin, pero meron ding panahon na sila'y muling bubuhayin. At mula sa panahong yon, wala ng kapangyarihan ang kamatayan. Kaibigan, napaka-importanting maintindihan mo ang kapahayagan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus. Napaka-importanting maintindihan mo ang kapangyarihan ng resurrection power ni Jesus sa iyo. Unang-una, binabago niya ang buhay mo. Pangalawa, pinapagaling niya ang iyong katawan mula sa karamdaman. At pangatlo, ikaw ay mayroong assurance ng pagkabuhay na muguli sa huling panahon. Kaya napaka-importanting manampalataya ka sa Kanya at magpatuloy ka sa Kanya at panghawakan mo ang mga pangakong ito. At sa mga nanonood ngayon, maaring napanood nyo itong mensaheng ito at minsan yung naitanong sa inyong sarili, paano ko ito makakamtan? Paano ko makakamtan ng isang bagong buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Hesus? Katulad ng nabanggit ko sa kanina, kaibigan, buksan mo lang ang iyong puso. Manampalataya ka lamang. Magtiwala ka sa Kanya. At ikaw ay bibigyan niya ng bagong buhay. Pwede nating gawin ito ngayon. Isang maikling panalangin na pwede kang sumunod sa akin, gawin mong personal mong panalangin ito, at taimtim at alam ng Diyos kung gaano kataimtim ang panalangin ito para sa iyo. At siya'y papasok sa iyo. At ikaw ay magkakaroon ng isang bagong buhay. Nais mo ba siyang papasukin? Manalangin tayo at ipanalangin mo itong panalangin ito. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong kapatawaran. Salamat po sa iyong buhay na inialay para sa akin. Salamat po sa pagkabuhay na maguli na iyong ginawa para sa akin. Ngayong araw na ito, tinatanggap kita. Isinusuko ko ang aking buhay. Mula ngayong araw na ito, ako'y susunod sa inyo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapag ipinanalangin mo yan, taos sa iyong puso, alam ng Panginoon, at nais niyang ikaw ngayon ay lumakad ayon sa kanyang kalooban. Binabago na ng banal na Espiritu ang buhay mo ngayon, isang bagong buhay na ang pumapasok sa iyo. Nais ka rin namin makilala at nais ka rin namin magabayan. Kung nais mong magpatuloy sa pananampalatayang ito, nandito po kami para tulungan ka. Isulat mo lang iyong pangalan sa comment section o kaya doon sa prayer box na lumalabas sa screen. Meron pong makikipag-connect sa inyo upang kayo ay bigyan ng mga steps kung ano pa ang dapat gawin sa desisyon na inyong ginawa. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, buhay si Jesus. Meron tayong bagong buhay dahil sa kanyang pagkabuhay na maguli. Meron tayong kalusugan dahil sa kanyang kapangyarihan na pagkabuhay na maguli. At babaguhin din ang lupang katawang ito sa kanyang pagbabalik. Purihin ang Panginoon. Itaas niyo po ang inyong mga kamay. Nais ko pong ipanalangin kayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na amin pong tinanggap ngayong araw na ito. Dalangin ko ng Banal na Espiritu ang patuloy na mangusap sa kanila at magbigay sa kanila ng kaliwanagan at kapahayagan katulad ng panalangin ni Apostol Pablo. Naway maintindihan nila at magkaroon sila ng kaliwanagan mula sa Banal na Espiritu kung gaano katindi ang kapangyarihang ito na iginawad mo sa amin. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Patuloy niyo silang ingatan. Patuloy na bigyan ng kalusugan at bantayan ang kanilang mga tahanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.